3 taon ang nakalipas sa pinakamalalim na bahagi ng bangin ay naglalakad si Light sa mga pasilyo ng isang napakalaking kastilyo, kasama niya si May habang lahat ng mga dalagang tagasilbi ay yumuyuko sa kanya, pero hindi nagtagal ay nagsimula silang purihin at sipsipin siya ng walang tigil. Siyempre ay hindi ito ikinatuwa ni May kaya't humingi siya ng pahintulot na patahimikin ang mga madaldal na tagasilbi. Sinubukan ni Light na sabihin na hindi naman ito malaking bagay dahil lahat sila ay nahuhumaling lang sa kanya at wala naman silang ginagawang masama. Lumabas siya para maglakad sa mga kalsada ng kanyang lupain at lahat ay bumati sa kanya bilang kanilang Panginoon. Isang babae ang nagulat sa kanya na nauubos na ang mga merienda, kaya sinabi ni Light na ipapaalam niya ito sa tagapamahala. Habang naglalakad sila ay binanggit ni May na sisiguraduhin niyang maaayos agad iyon para hindi isipin ng mga tao na may problema sa pamamahala. Binanggit ni Light na tumaas ang populasyon nitong nakaraang 3 taon, kaya baka kailangan ng suriin muli ang buong sistema. Tinanong niya kung ano ang ginagawa ng ibang kasamahan nila sa grupo at binanggit ni May na masigasig nilang tinutupad ang kani-kanilang mga misyon. Si Oki ay nag-e-explore sa itaas na bahagi ng bangin at gumagawa ng mga mapa. Natutuwa si Light nang marinig iyon at ipinaliwanag na napupuno ng mga halimaw ang mga kagubatan sa paligid ng bangin, pero hindi naman iyon problema para sa isang henyo tulad ni Oki at idinagdag ni May na hindi siya sigurado dahil si Oki ay pabago-bago tulad ng isang pusa at alam naman iyon ni Light. Tumawa lang si Light at sinabi na gusto niya talaga si Oki sa ganoong paraan kaya wala siyang nakikitang problema roon. Pagkatapos noon ay tinanong niya tungkol sa iba kaya't sinabi ni May na si Ellie ay masipag na nagtatrabaho sa pagbuo ng bagong mahika ayon sa kanilang malaking plano, at malaki na raw ang kanyang progreso. Binanggit ni Light na marami silang proyekto na sabay-sabay ginagawa kaya umaasa siyang hindi masyadong mapagod si Ellie. Ipinaalala naman ni May na nag-e-enjoy silang lahat sa paglilingkod sa kanya kaya't wala siyang dapat ipag-alala. Sa huli ay ipinabatid ni May na si Nason ay nagpapatrolya pa rin sa paligid ng kastilyo gaya ng dati. Pagkatapos ng lahat siya ay isang expert pa rin sa laban ng pisikal at kahit na hindi naman siya ganoon kagaling sa ibang bagay, binanggit ni Light na gusto niyang kasama si Nason dahil mas nagiging masaya ang mga bagay kapag nandoon ito, kaya wala siyang reklamo. Pagbalik nila sa kastilyo ay sinalubong sila ng isang lalaking nagngangalang Jack na nagsabing napagod na siya sa kahihintay kay Light. Naiinis si May sa kung gaano siya ka-casual makipag-usap sa kanyang Panginoon, kaya pinaalalahanan niya ito na kausapin si Light ng may paggalang. Tinuwanan lang ni Light ang sitwasyon at iginiit na ayos lang dahil itinuturing niya si Jack bilang parang nakatatandang kapatid. Hindi pa rin masaya si May sa narinig pero dagdag ni Light na kung gusto nitong maglabas ng inis, dapat ay idaan niya iyon sa ensayo. Pagkatapos nito sa lugar ng pagsasanay ay naghahanda si Light para makipaglaban kay Jack at sinabing ngayong araw ay walang paghawak o pagpigil. Ipinaliwanag pa ni Jack na sumugod siya ng buo kung handa siya, kaya agad na tumakbo si Light papunta sa kanya at tinamaan siya ng isang malakas na suntok sa tiyan na nagpaurong sa kanya dahil sa lakas ng tama. Medyo nagulat si Jack pero natawa at sinabing maghinay-hinay siya. Dahil ang suntok na iyon ay sapat na para pumatay ng sinumang tao maliban sa kanya at sa kabutihang palad para sa kanya, hindi siya tinatawag ni Jack na isang bakod ng bakal at dugo ng walang dahilan. Ipinapaalala ni Light sa kanya na sinabi na niya kanina na hindi siya magpipigil kaya't wala siyang balak huminto ngayon. Nagustuhan ni Jack ang determinasyon niya kaya nagbitaw rin ito ng suntok, sabay iwas sa lahat ng atake ni Light ng madali lang. Samantala si Nazuna ay masayang nagpapatrolya sa paligid ng kastilyo at halatang nag-e-enjoy siya sa pagtupad ng mga utos ni Light dahil para sa kanya, ito ay isang napakahalagang tungkulin at isang grupo ng mga dalagang tagasilbi ang pumuri sa kanya, sinasabing kahanga-hanga ang kanyang sipag at dedikasyon. Halatang tuwang-tuwa si Nazuna sa mga papuri kaya't tinanong siya ng isa sa mga dalaga kung saan naman siya magpapatrolya pagkatapos. Medyo naguluhan siya sa tanong kaya't ipinaliwanag ng mga dalaga na may isang lugar silang gustong ipasuri sa kanya. Isa raw itong napakahalagang lugar at lubos na lihim kaya't sila ay ipinagbabawal pumasok doon tanging siya lang ang pwedeng pumasok. Tinanong ni Nazuna kung anong lugar iyon pero ngumiti lang ng may plano ang mga dalaga at di man niya naintindihan. Pumunta pa rin si Nazuna sa tinutukoy nilang lugar pero pagdating niya roon ay nadatnan niya si May. Tinanong siya ni May kung may problema at gustong malaman kung bakit siya pumapasok sa silid ni Light. Ipinagmamalaki ni Nazuna na siya ay nagpapatrolya lamang, pero giit ni May naligtas na raw ang bahaging iyon kaya mas mabuting lumipat siya sa iba.
Hindi pinansin ni Nazuna ang sinabi niya at tinanong kung bakit naroon si May sa silid ni Light gayong alam niyang kasalukuyan pa itong nagsasanay kasama si Jack. Bigla namang kinabahan si May at nagdahilan na naglilinis lang siya at ayon daw sa patakaran ng mga dalaga, bawal silang walang ginagawa kahit wala si Light. Hindi na siya pinatapos ni Nazuna at agad na pumasok sa silid upang siyasatin kung malinis nga pero nang makita niya ang magulong kama, napansin niyang parang may nagpagulong-gulong at nagpaikot-ikot doon habang naiyuyugyog ang mga unan. Sinubukan ni May na manatiling kalmado at sinabi na sinadya niyang gawin iyon dahil bahagi raw iyon ng kanyang natatanging estilo sa pag-aayos ng kama. Tulad ng dati si Nazuna na medyo slow ay agad na na-excite at humiling na ikwento pa niya ang tungkol doon. Ngunit binanggit ni May na ito ay isang propesyonal na sekreto kaya hindi niya pwedeng ibunyag at mas lalo namang na-excite si Nazuna. Iniisip na iyon ay isang sobrang espesyal na kakayahan na ginagamit lang sa mga gawaing bahay. Dahil dito ay lalo pa niyang hinangaan si May at binanggit na talagang karapat-dapat siya sa kanyang reputasyon bilang unang at pangunahing nilalang na tinawag ni Light. Ngumiti lang si May at nakisabay sa usapan pero sa loob-loob niya, natutuwa siya dahil wala talagang gaanong isip si Nazuna. Biglang naalala ni Nazuna na ipinagbili ng mga dalaga sa kanya na ihatid ang isang mensahe kay May. Kaya nagsimula siyang maghanap ng liham at nang makita niya ito ay binasa niya ng malakas ng hindi nag-iisip, at doon nalaman na ang ibang mga dalaga ay gustong tapusin ang monopolyo ni May sa silid ni Light. Gusto nilang lahat ay magkaroon ng karapatang maglinis sa kwarto ni Light at tapusin ang mapang api na pamumuno ng punong dalaga. Binasa ni Nazuna ang sulat habang nakangiti ng inosente, pero sinabi niyang hindi raw niya masyadong naintindihan ang ibig sabihin. Nagtaka siya kung pinasasabi ba ng mga iyon na magpa-check up siya dahil baka may sumpa o mahika sa isip niya. Nanatiling kalmado ang mukha ni May at sinabi na wala siyang dapat ipag-alala at pagkatapos ng lahat bilang punong dalaga, tungkulin niyang personal na harapin ang mga dalaga at ang kanilang mga hinaing. Pagkatapos noon ay binigyan niya si Nazuna ng 3 barya bilang pasasalamat at umalis si Nazuna na masayang masaya, nagdiriwang dahil nakatanggap siya ng tip at nang hindi nasasayang ang oras. Diretso si Nazuna sa palengke para agad gastusin ang perang natanggap niya. Sinabi ng tindera na karating lang ng bagong padala ng mga merienda at matatamis na pagkain at sinuri ni Nazuna ang mga tsokolate at mga cake, pati na rin ang mga pritong patatas at biskwit na may hipon, habang sinusubukang magpasya kung ano ang bibilhin. Pagkatapos makita ang lahat ng pagpipilian ay napagtanto niyang hindi iyon ang gusto ng tiyan niya. Kaya sa huli ay pinili niya ang dorayaki at gatas at habang ninanamnam ang kanyang pagkain, aksidente niyang nakasalubong si Oyuki at tinanong kung ano ang ginagawa nito roon. Dahil ayon sa pagkakaalam niya ay dapat ay nasa ibabaw ito ngayon para galugarin ang kagubatan sa paligid ng bangin, sumagot si Oyuki na parang pusa lang pero sa kung anong dahilan, inakala ni Nazuna na naiintindihan niya ang ibig sabihin. Kahit ganoon ay patuloy pa rin sa hindi pagsasalita si Oyuki na parang tao kaya't pinapaalala ni Nazuna na hindi tulad ni Light, hindi niya naiintindihan ang sinasabi nito, gayunpaman ay patuloy siyang nanghuhula at iniisip na baka may mga puno sa daraanan kaya nag-alok siyang siya na lang ang pumutol ng mga iyon. Maya-maya ay napagtanto ni Nazuna na hindi naman posibleng galugarin ang isang gubat na walang puno. Kaya inakala niyang nakasalubong ni Oyuki ang isang napakalakas na halimaw kahit hindi ito nagsasalita, halatang nainis na si Oyuki sa mga maling akala niya. Siyempre ay hindi pa rin iyon napansin ni Nazuna at ipinagyabang pa na kahit mas huli siyang naipatawag kaysa kay Oyuki, mukha siyang mas matanda at mas malakas at dahil sa sobrang bukang bibig ni Nazuna, napagod na si Oyuki at ipinakita na lang ang isang papel bago tuluyang nagsalita at sinasabing wala naman siyang nakita. Natapos na niya ang isang bahagi ng mapa na ipinagawa sa kanya ni May kaya't bumalik na siya para iyon ay ipasa, dahil doon ay malakas na tinapik ni Nazuna ang likod niya sabay tawa at tinanong kung bakit hindi niya iyon sinabi agad. Nasiyahan si Nazuna sa nakuha niyang impormasyon at umalis na ipinapahiwatig na magpapatuloy siya sa pagpapatrolya. Ilang sandali lang pagkatapos ay nagtungo siya sa silid ng trono at sinigurong walang tao bago lumapit dito. Sinabi niyang medyo nababagot siya dahil hindi pa niya nakikita ang kanyang Panginoon buong araw at magiging maganda sana kung makikita niya itong nakaupo sa trono, dahil palagi itong mukhang kamangha-mangha kapag nandoon. Niyakap ni Nazuna ang trono at idinikit ang kanyang mukha dito sabay bulong ng pagnanais na sana ay naroon si Light, ngunit sa gitna ng kanyang pag-enjoy ay bigla siyang nakarinig ng tunog ng isang bagay na nabasag,
napagtanto niyang nabali niya ang pakpak ng isa sa mga ukit ng trono. Kinabahan si Nazuna at matapos subukang ibalik ito ng padalos-dalos, agad siyang tumakbo palayo umaasang walang nakakita sa kanya, samantala ay huminto muna si Jack sa kanilang laban at iminungkahi na itigil muna nila ang pagsasanay ngayong araw at pumunta sa bathtub. Pumayag si Light sa mungkahi kaya't pagkatapos ng mahabang araw ng ensayo ay nagpasya silang magpahinga, giit ni Jack na halos nakabisado na niya ang paggamit ng kanyang katawan bilang sandata ngunit sinabi ni Light na iyon ay dahil sa kanya at dahil pinaaalala niya kay Jack na iilan lang ang may kakayahang lumaban sa kanya sa ilalim ng bangin, na nangangahulugang mas kaunti pa sa ibabaw ngunit hindi wala. Napansin ni Light ang pagbabago ng tono ni Jack sa huling bahagi ng sinabi nito at naging seryoso ang kanyang ekspresyon habang ipinaliwanag niyang alam na niya iyon dahil sa totoo lang, ang mundo sa ibabaw ay puno pa rin ng mga bagay na hindi nila alam. Kaya't hindi kailanman magpapabaya si Light dahil kailangan niyang makita ang kanyang paghihiganti hanggang sa dulo. Samantala sa ibang tagpo ay nakikita si May na nasa isang pagpupulong kasama ang 4 na dalagang tagasilbi na sina Ada at ito ang mga sumulat ng liham noong nakaraan. Halatang takot ang mga ito sa kanyang awtoridad at pilit na nagkukunwaring inosente, pero binasa ni May ng malakas ang liham na isinulat nila sa salita, upang ipaalala sa kanila ang kanilang pagkakamali. Dahil wala nang matakbuhan ay napilitan ang mga dalaga na yumukod at humingi ng tawad sa kanilang ginawa. Tinanong sila ni May na magpaliwanag pero nagsimula lang silang magdahilan, sinasabing gusto lang daw nilang tulungan siya para gumaan ang kanyang trabaho dahil palagi siyang abala. Siyempre ay hindi naniwala si May sa palusot nila at sinabing mas masama pa nga na pinaghatid pa nila si Nazuna ng mensahe imbes na sabihin ito ng direkta sa kanya, dahil dito ay nagsisi ang mga dalaga sa kanilang ginawa at inamin na ginawa nila iyon dahil narinig nilang palihim daw inaamoy ni May ang kama ng kanilang Panginoon. Pinilit ni May na manatiling kalmado at maayos at binanggit na tinanggihan niya ang kanilang mga hinihiling, dagdag pa niya na mula ngayon ay itatalaga niya ang 4 sa kanila upang linisin ang pasilyong papunta sa silid ng trono at dapat nila itong gawin ng buong kamay, walang gamit na mahika o kagamitan. Agad na nagprotesta ang mga dalaga na binabanggit na imposibleng matapos nila iyon, ngunit matatag na sinabi ni May na kaya nila iyon at ipapaalala niyang ang landas ng isang tunay na dalaga ay nagsisimula sa isang hakbang, tulad ng pag-akyat sa antas na 500 na nangangailangan ng tiyaga. Ipinaliwanag rin niyang malapit na siyang umalis papunta sa ibabaw ng mundo para sa isang misyon para kay Light, kaya inaasahan niyang magtatrabaho silang lahat ng masigasig habang wala siya at wala nang nagawa ang 4 kundi tanggapin ang utos. Samantala ay bumalik si Nazuna sa palengke upang tingnan ang isang piraso ng baluti na gusto niyang bilhin, at doon ay nagkita silang muli ni May nang hindi sinasadya at tinanong ni May kung naghahanap ba siya ng matatamis o kung anuman, kaya itinuro ni Nazuna ang baluti. Tinanong siya ni May kung anong ginagawa niya rito at dahil akala niya na nasa trabaho siya o nagsasagawa ng inspeksyon sa ibang lugar, sinabi ni Nazuna na maayos na raw ang lahat kaya nagkaroon siya ng oras para bumalik at tulad ng dati ay nagsimula silang magtalo. Binanggit ni May na ginawa siyang mahalagang bahagi ni Light sa kanyang mga plano ng paghihiganti at hindi tulad ni Nazuna na may maliit na utak, ipinaliwanag niya na abala siya sa pagpapatrolya, pero ipinagyabang niyang nakasama niyang uminom ng tsaa si Light kamakailan upang iulat dito ang progreso ng mga plano nila. Sinabi naman ni Ellie na sa susunod ay magre-reserba siya ng isang pribadong silid para makapaghapunan silang dalawa, at may espesyal na aksyon daw na mangyayari para sa gabing iyon at syempre, hindi naintindihan ni Nazuna ang ibig niyang sabihin at nagreklamo pa, sinasabing gusto rin niyang uminom ng tsaa kasama si Light. Tinanong niya si Ellie kung gusto ba nitong sumali sa kanila sa pag-inom ng tsaa, pero hindi pa rin niya gets kung ano ang tinutukoy nito at sinubukan ni Ellie na ipaliwanag na ang ibig niyang sabihin ay isang bagay na tiyak na magsusunog sa apoy ng selos. Dahil litong-lito pa rin si Nazuna ay idinagdag pa ni Ellie na hindi niya alam kung tanga ba ito o sadyang parang bata. Inakala naman ni Nazuna na nagseselos si Ellie sa kanyang kakayahan, kaya't ipinagmalaki niyang alam niyang mas mahusay ito sa mahika, pero mas malakas siya pagdating sa labanan ng harapan. Kaya kung sakaling kailanganin ni Ellie ng tulong ay pwede siyang lumapit sa kanya anumang oras, hindi naiwasan ni Ellie na mapaisip kung gaano talaga siya kakakaiba, pero nakisabay na lang siya sa usapan at sinabing baka nga isang araw ay hihingi siya ng tulong dito. Masayang-masaya si Nazuna at bumalik na sa kastilyo upang ipagpatuloy ang kanyang pagpapatrolya,
habang si Ellie ay napaisip na si Nozuna ay tunay ngang kakaiba at walang katulad at samantala, ang mga dalagang taga-silbi ay patuloy pa ring nagrereklamo tungkol sa parusang natanggap nila. Galit na galit ang mga dalagang taga-silbi sa hindi patas na pamumuno ni May bilang punong dalaga, napupuno sila ng inggit at inis pero kahit magreklamo sila ay alam nilang hindi nila kayang labanan si May dahil halos hindi ito maaaring mag-alaw. Kaya't wala silang nagawa kundi mangarap at nagsimula silang magpantasya na sila ang maglilinis ng silid ni Light sa halip na si May. Isa pa nga sa kanila ang nagsabi na kung sila ang may pagkakataon, siguradong kakainin o didilaan nila ang mga gamit na ginamit ni Light hanggang maging malinis. Nagtataka silang lahat kung bakit hindi sila pinapayagan ni May na tumulong sa paglilinis gayong abala naman ito sa napakaraming gawain. Isa sa mga dalaga ang nagsabi na si May ang unang nilalang na ipinatawag ni Light, at lumipas pa ang 3 buwan bago sumunod na naipatawag si Oki bilang pangalawa. Ibig sabihin silang dalawa lang noon magkasama sa isang dungeon na puno ng mapanganib na halimaw, habang mababa pa ang antas ni Light sa panahong iyon at nang maisip nila iyon, agad silang binalot ng sobrang selos at iginiit nilang napakaswerte ni May. Bigla nilang napagdesisyonan na gamitin ang kanilang galit upang lumikha ng isang sumpa na papatay kay May, ngunit natigil ang kanilang ritual nang biglang dumating si May at binanggit na napadaan lang siya at may narinig siyang ilang salita na tila nakadirekta sa kanya. Dahil narinig niyang paulit-ulit nilang binabanggit ang salitang mamatay, gusto niyang ipaliwanag nila kung bakit. Nanginginig sa takot ang mga dalaga at agad na nagsalita ang isa sa kanila, ipinaliwanag na tapat siyang nanunumpa ng lubos na katapatan kay May. Sumunod ang iba ay sabay-sabay na sinabing hinangaan nila si May bilang kanilang tagapagturo at parang nakatatandang kapatid, at gusto talaga nilang maging mga alagad niya kahit bago pa sila naipatawag at kahit halata nilang nagsisinungaling. Inulit ni May ang awit na koyo kaya ramdam ng mga dalaga ang pagkakakulong at inamin na medyo nagseselos nga sila. Pagkatapos ng lahat siya ang unang naipatawag ni Light at maliwanag na sinabi ni May na wala siyang obligasyon na ibahagi iyon, pero sa 3 buwang nagdaan bago naipatawag si Oki, ginugol ni Light ang lahat ng oras niya sa pagbabasa ng iba't ibang aklat at pag-ensayo ng iba't ibang sining. Wala raw panahon para sa mga bastos na bagay na kanilang pinangangalayahan at inamin ni May na napadaan siya dahil inakala niyang masyado siyang mahigpit sa kanila at baka naging sobra ang mga utos niya, subalit nagkamali siya at dahil tila kulang pa rin ang kanilang pagsasanay, itinalaga rin niya ang 4 na dalaga upang linisin ang silid ng trono. Muling nagprotesta ang mga dalaga pero sinabi ni May na may panahon pa sila para magmura at magtaray. Kaya malinaw na may oras din sila para maglinis at wala nang ibang pagpipilian ang mga ito kundi linisin ang silid ng trono at tapusin ito bago mag-umaga. Hindi man nila alam kung matatapos nila sa oras habang nagmamadali ay natanggal ang pakpak ng ukit na nabasag ni Nozuna, nang ang isang dalaga ay sinubukan na linisin ang trono at doon na nagsimulang magpanik ang lahat. Samantala ay tahimik na nakahiga si Nozuna sa kama na sobrang saya sa isa pang matagumpay na araw. Nagbabantay ng kapayapaan subalit medyo nadismaya dahil hindi niya nakita ang kanyang Panginoon buong araw. Naiinis siya at kung uutusan lang sana siya ay agad siyang aakyat sa ibabaw at wawasakin ng walang alinlangan ang mga mahina doon, pero malinaw na hindi mangyayari iyon at wala nang ibang pagpipilian. Nakatulog si Nozuna na may pag-asang makita si Light kinabukasan at tulad ng ninanais niya ay sa sumunod na araw ay nakita niya ito habang nagtatalo sila ni Ellie sa lugar ng pagsasanay. Tuwa-tuwa si Nozuna dahil natupad ang kanyang hiling pero sinabi ni Ellie na hindi naman talaga siya ang pakay ni Light. Habang nagtatalo silang muli ay napagpasyahan ni Light na haplasan si Oyuki na parang isang pusa dahil sa tingin niya ay napakaganda nito. Tinanong ni Ellie kung ano ang ginagawa niya at ipinaliwanag ni Light na hindi niya mapigilan ang sariling tretuhin si Oyuki na parang totoong pusa. Hindi natuwa ang mga babae sa ginawa niya. Kaya't sinabi ni Light kay Oyuki na lumayo muna dahil oras na para magtrabaho. Biglang lumitaw ang isang dambuhalang impyernong asong bantay at nagsimulang manginig si Light sa takot, isang reaksyon mula sa trauma ng kanyang unang araw sa bangin at habang siya'y nakatulala, nagbago bigla ang aura ng mga babae at tinitigan nila ang halimaw ng may matinding pananakot at itinuturing ang presensya nito bilang insulto laban sa kanilang Panginoon. Sa isip nila ay dapat nang lipulin ang lahat ng ganitong nilalang at pati sa dungeon at sa ibabaw dahil ginugulo nila ang kanilang amo. Umatras ang halimaw nang maramdaman ang napakalakas na enerhiya ng kanilang antas na 9,999.
Ngunit bago pa sila makakilos ay pinigilan sila ni Light at sinabing ayos lang siya at lumapit siya sa halimaw. Hinahaplos ito at humingi ng paumanhin para sa inasal ng mga babae at alam ni Light na kahit biro lang, kung sakaling seryosohin ng mga ito tiyak na pupuksay nila ang nilalang pero hindi iyon ang gusto niya. Nang hindi na nagsasayang ng oras ay binanggit ni Light na nakatanggap siya ng balita mula kay Mai, kaya oras na upang simulan ang kanilang plano at kumakagat na raw ang bitag kaya umaasa siya sa kanila upang ihain ang unang yugto ng kanyang matagal ng pinaghahandang paghihiganti, isang planong 3 taon nang binubuo.